Magandang araw, Grade 6. May tanong ako sa inyo. Kung ikaw ay nakipaglaban na para sa kalayaan ng iyong bansa, ano ang mararamdaman mo kung may bagong bansang gustong mamuno sa iyo? Masaya kaya? O ipaglalaban mo pa rin ang kalayaan? Iyan mismo ang nangyari sa ating bansa matapos ang pananakop ng Espanya. Akala ng mga Pilipino ay malaya na sila. Ngunit dumating ang isang bagong mananakop, ang Estados Unidos ng Amerika. Sa araling ito, malalaman natin, bakit sinakop ng Amerika ang Pilipinas? Ano ang nangyari sa unang putok ng digmaang Pilipino-Amerikano? Ano ang kasunduang Bates? At bakit naging simbolo ng kabayanihan ang labanan sa Tirad Pass? Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, subukan muna nating balikan ang ating napag-aralan. Basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Maaari ninyong isulat ang letra ng inyong sagot sa inyong kwaderno. 1. Sino ang namuno sa himagsikang Pilipino laban sa Espanya at nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878? A. Andres Bonifacio. B. Emilio Aguinaldo. C. Gregorio del Pilar. D. Apolinario Mabini. Anong bansa ang sumakop sa Pilipinas ng mahigit 300 taon? A. Amerika. B. Hapon. C. Espanya. D. Portugal. Tatlo. Ano ang pangunahing layunin ng mga Pilipino sa kanilang pakikipaglaban sa Espanya? A. Makakuha ng kayamanan. B. Makapunta sa ibang bansa. C. Makamit ang kalayaan. D. Makapag-aral sa Europa. Apat. Ano ang ipinahayag ni Emilio Aguinaldo noong Hunyo 12, 1878 sa Kawit, Cavite? A. Pagkakatatag ng Katipunan. B. Kalayaan ng Pilipinas. C. Pagwawakas ng himagsikan. D. Kasunduan sa Paris. Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Una, ang USS Maine ay isang barkong pandigma ng Estados Unidos na sumabog sa daungan ng Havana, Cuba na naging dahilan ng pagsiklab ng digmaang Espanyol-Amerikano. Pangalawa, idineklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya noong Abril 25, 1878. Tatlo, naganap ang labanan sa Luk ng Maynila noong Mayo 1, 1878 sa pagitan ng hukbong Amerikano at hukbong Espanyol. 4. Si Commodore George Dewey ang namuno sa hukbong dagat ng Estados Unidos sa labanan sa Luk ng Maynila. Natalo ang hukbong Espanyol sa pamumuno ni Admiral Patricio Montojo sa labanan sa Luk ng Maynila. Nilagdaan ang kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa mga Amerikano noong Agosto 14, 1878. Matapos ang mahigit 300 taong pananakop ng Espanya, nagkaroon ng digmaan ang Amerika at Espanya noong 1878. Tinatawag itong digmaang Espanyol-Amerikano. Natalo ang Espanya. Ngunit sa halip na kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas, ipinasa ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika
sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris. Hindi isinama rito ang mga Pilipino para bang ipinagbili ang buong bansa nang hindi man lamang tinanong ang mga mamamayan. Ito ang naging simula ng imperialismong Amerikano. Ano ang imperialismo? Ang imperialismo ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng pagkontrol o pananakop sa ibang bansa. Bakit gusto ng Amerika ang Pilipinas? May tatlong pangunahing dahilan. Una, ekonomiya. Gusto nilang magkaroon ng bagong pamilihan ng kanilang mga produkto. Gusto rin nilang makakuha ng mga hilaw na materyales. Halimbawa, kung mayroon kang tindahan, gusto mong dumami ang iyong mga mamimili. Ganon din ang nais ng Amerika. Pangalawa, politika at militar. Nais nilang magkaroon ng base militar sa Asya. Napakahalaga ng lokasyon ng Pilipinas dahil malapit ito sa China at iba pang bansang Asyano. Tatlo, pagpapalawak ng impluwensya. Naniniwala ang ilang Amerikano na tungkulin nilang dalhin ang kanilang sistema ng pamahalaan at edukasyon sa ibang bansa. Ngunit para sa maraming Pilipino, malinaw ang kanilang hangarin. Manatiling malaya ang Pilipinas. Lumipas ang ilang buwan. Lumala ang tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga sundalong Amerikano. Dumating ang gabi ng Pebrero 4, 1899. Sa panulukan ng Silensyo at Sosyego sa Santa Mesa, Maynila, may mga Pilipinong sundalo na nagbabantay. Bigla silang hinarap ng mga sundalong Amerikano. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Makalipas ang ilang sandali, pumutok ang unang bala. Ito ang tinatawag na unang putok sa Santa Mesa. Ang pangyayaring ito ang naging hudyat ng digmaang Pilipino-Amerikano. Mula sa isang putok, lumawak ang labanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Libu-libong Pilipino ang lumaban upang ipagtanggol ang kalayaan. Marami ring sibilyan ang naapektuhan. Isipin natin, kung ikaw ay isa sa mga Pilipinong nabubuhay noong panahong iyon, ano kaya ang pipiliin mo? Mananahimik ka ba? O sasama ka sa pakikibaka para sa kalayaan? Habang may digmaan sa Luzon, may isa pang mahalagang pangyayari sa katimugang Pilipinas. Noong Agosto 1899, nilagdaan ang kasunduang Bates. Ang kasunduang ito ay ginawa sa pagitan ng pamahalaang Amerikano at ng Sultan ng Sulu. Ano ang layunin nito? Simple lamang, ayaw ng Amerika na magkaroon ng sabay na digmaan sa Luzon at sa Mindanao. Kaya gumawa sila ng kasunduan upang manatiling mapayapa muna ang Sultanato ng Sulu. Sa ilalim ng kasunduan, iginagalang muna ng Amerika ang kapangyarihan ng Sultan. Kapalit nito, hindi muna lalaban ang Sultanato laban sa Amerika. Ngunit, hindi rin ito nagtagal. Pagkaraan ng ilang taon, hindi na rin ito lubusang sinunod ng Amerika. Muling nagkaroon ng mga labanan sa Mindanao. Makikita natin dito na sa panahon ng digmaan, hindi lamang armas ang ginagamit. Mahalaga rin ang diplomasya o pakikipagkasundo. Isa sa pinakatanyag na laban noong digmaang Pilipino-Amerikano ay ang labanan sa Tirad Pass. Nangyari ito noong Disyembre 2, 1899. Sa panahong ito,
umatras si Pangulong Emilio Aguinaldo upang hindi siya mahuli ng mga Amerikano. May isang batang general na nagkusang magbantay sa makitid na daanan sa Tirad Pass. Siya ay si General Gregorio del Pilar. Kasama lamang niya ang humigit kumulang 60 Pilipinong sundalo. Samantala, daan-daang sundalong Amerikano ang sumusunod kay Aguinaldo. Napakahirap ng laban, kaunti lamang ang mga Pilipino, ngunit hindi sila umatras. Matapang nilang ipinagtanggol ang daanan upang mabigyan ng sapat na oras si Aguinaldo na makatakas. Sa huli, nasawi si Gregorio del Pilar, ngunit naging matagumpay ang kanyang layunin. Nakalayo si Aguinaldo. Dahil dito, nakilala si Gregorio del Pilar bilang isa sa mga pinakabatang bayani ng bansa. Ang kanyang kabayanihan ay nagpapaalala na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa dami ng sundalo, kundi sa pagmamahal sa bayan. Balikan natin ang ating mga natutuhan. Sinakop ng Amerika ang Pilipinas dahil sa mga layuning pang-ekonomiya, pampolitika, militar, at pagpapalawak ng impluwensya. Ang unang putok sa Santa Mesa noong Pebrero 1899 ang nagsimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang kasunduang Bates ay pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Sultan ng Sulu upang maiwasan muna ang labanan sa Mindanao. Ang labanan sa Tirad Pass ay naging simbolo ng katapangan ni General Gregorio del Pilar at ng pagmamahal ng mga Pilipino sa kalayaan. Kung ikaw ay nabuhay noong panahon ng imperialismong Amerikano, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa ating bansa nang hindi gumagamit ng dahas? Kung may natutuhan kayo sa ating aralin, huwag kalimutang i-like ang video na ito. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kaklase upang mas marami pang matuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung gusto ninyo pa ng mas marami pang Grade 6 video lessons, reviewers, at learning activities, mag-subscribe na sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam! Ngayon upang mas lalo pa tayong matuto, gawin natin ang inihanda kong gawain para sa inyo.